So tatlo lang yung solar panel ko, tagsi 600 watts each. So yung voltage niyan is nasa 50 volts pag tinetester nyo each panel. So kinonect ko siya series para magiging 150 volts yung total, kasi 50 plus 50 plus 50 is 150. Tapos yun, bakit may mga kahoy dyan? Hindi kasi yan even, so nilagyan muna ng kahoy, pero nagsusure naman ako sa grounding na para lang ma-fit. So DIY kasi ito kayo na yung maglait ng ganun. So at least meron siyang air vent, yung pinaka-importante dyan. Yung mga nagdi-DIY dyan tapos wala kayong electric background, so understand muna yung Ohm's law. So simple lang yung Ohm's law dyan. So battery, make sure na do it. So tatlong 650 watts yung panel natin. Tapos yung inverter is for 2 kilowatt hour na hybrid. Hindi ako magsasabi ng magandang mga yayamanin na inverter, kasi mga DID, mga Solix, and SRNE yan. Ito budget friendly, ito yung pinaka affordable. So ACG Solax, so far goods. 24 volt system running in a battery. Malaki yung battery ko. Most of my budgets nilagay ko sa battery, kakaunti sa inverter, kasi pwede yung inverter mag-upgrade later. Kung gusto kong dagdagan yung panel ko, make sure mag-add lang ako ng another 650 watts na mga panel. So sa inverter naman, ayun yung maraming hybrid inverter. Okay naman itong hybrid inverter. So far working siya. Kaparan ako ng air condition, rice cooker, electric fan, Wi-Fi system, and refrigerator. Ganun ka tigas. 24 volt system lang to, pero okay sa aking setup. Hindi ko naman niloload lahat ng appliances ko sa bahay, kaya hindi ako nag-invest ng malalaking overkill na solar setup. Pag nag-invest ka kasi sa solar setup na malalaki, bihira talaga dito sa amin yung mag-brown out. Kaya for backup purposes lang ito. Ngayon, naka-off-grid na siya. Nakatipid ako ng mga around 2,000 pesos ng electric bill. Na-offset ko kasi yung refrigerator, aircon, Wi-Fi system, electric fan. So ganun siya ka-helpful yung solar setup natin. Etong battery, dalawang 12 volts na kinoconnect ko sa series. Then meron akong battery balancer to balance everything, balance the voltage, para hindi ma-underutilize yung isang cell, kasi each 12 volt cell is na-consider na siya. Kaya importante rin yung balance yung dalawang 12 volts ko. Although pwede naman ako bumili ng isang 24 volts na battery, galing kasi ako sa 12 volt setup. Upgrade lang ng upgrade, nagiging DIY hobby na to. Kaya yun, mas malaki na tuloy yung gastos pag tinipid-tipid mo. So separate ko pala yung AC breaker tsaka DC breaker. Doon yung PV, tapos yun yung battery breaker. Okay, so ganun. Anong advantage na lumipat ako sa 24 volts? Sa 24 volts kasi yung voltage drop is matagal siya compare sa 12 volts na kita mo agad yung voltahe na drop. Tapos pag 12 volts, malaki yung wire na kailangan mo. Ganito. Mahal yung metro nito, 300 pesos. So tapos matigas pa. Kaya na siya, daming options. Okay, so mga kable natin dito, ongoing pa kasi tayong testing sa mga
setup natin. Yan, para at least ano naman. So far goods naman ito. Naka-green. Ibig sabihin off-grid. Ayun, makulimlim yung araw kaya hindi nag-charge ng ano. Tingnan nyo, 100 volts na yung galing PV. Pero maliit yung current. So, hintayin lang natin na mga around 8 AM siguro mag-charge na yan. Yan yung kagandahan. Simple hybrid setup na budget. Battery pa lang sa around 40. Okay. Inverter 15. Then panel tsaka railings mga 25. Tapos accessories yan. Tapos yung installer 5K. So bala ko pala expand to pag ma-prove na itong hybrid inverter is more than 6 months, then pwede na akong mag-upgrade ng panel to add more charging capability para at least ma-off-grid na. Okay? Or lalaki na yung charging. Pwede na tayo ma-upgrade from 24 volts to 48 volts. Meron ba akong plano ngayon? Wala. Kasi 24 volts for me is enough for backup, for settings, for my load. Okay pa siya. So, ROI muna bago, return of investment muna bago tayo mag-upgrade. So, kung lagay mo 100,000 tapos divided by 2,000, matagal pa yan. Mga 5 years talaga yung ROI. Pero i-consider nyo na walang masisira ha, kasi pag ganito kailangan yung i-maintain yung battery tsaka inverter na huwag mal-overload. Kung di, another bili naman kayo pag ganun. Ganun lang ka simple yung pagsusolar natin. DIY tayo. Kaya hindi naman siya masyado talagang mahal. Basta meron lang kayong proper grounding. Ang daming nagtanong, bakit kailangan mo ng grounding? Aha. Wala pang nasisira ngayon kasi hindi pa tag-ulan. Pero once na matag-ulan, nagkulog kidlat, yan, importante na yung grounding. Maghanap na kayo ng proper grounding system. Kasi doon na papasok yung mga kidlat, yung mga SPDF, yung mga ano natin sa setup. Okay? That's it for now. Yeah.